Buhay po ba ang Diyos? Amen. Purihin, purihin, dakilain po natin ang ating Panginoon sa umagang ito na kay ganda. Amen po ba yon? Alam niyo po, kapag pumasok ang buwan ng Ber, ano naalala niyo? Pasko. Amen. Araw-araw Pasko po, ano po? Subalit kung magbibilang po tayo ngayon, anong napakahalagang okasyon ng September? Birthday ni Apo Kunching. October? Anniversary. November? Fiesta ng patay. December? Pasko. Amen. Kaya, napaka-excited po sapagkat itong araw na ito, para bagang ilang tulog na lang Pasko na. Amen po ba yun? At ilang tulog na lang, anniversary na. Ilang tulog na lang, ang dami na nating makakamta ng mga biyaya ng ating Panginoon. Subalit yun po ay isip tao lang. Ang mahalaga, araw-araw po ang biyaya ng ating Panginoon ay walang patid. Araw-araw po ang Pasko ay patuloy na ibinibigay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sa umagang ito, sadya pong, akala ko nga napakapuno ng dambana. Nais ko lang pong magbigay sa inyo ng karampot lang pong kapahayagan na ibinigay sa akin pagninilay ng Ama. Sabi ko po kanina madaling araw na ako'y nagising, sabi ko, Ama, facilitator po ako bukas. Mamaya, sabi ko po. Sa isip ko, dumulog ako, napakaraming dumatal sa aking kaisipan kung ano yung pinakamahalaga na dapat ay lahad sa bawat isa. Subalit alam ko po, ang napili ko po ay, alam ko masasakyan ng lahat. At alam ko po na yung ibinigay sa akin na pagninilay ng ating Panginoon ay mapagninilayan ng lahat. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sa kabila po na wala po tayong tema, subalit ito po yung napapanahon na kailangan kamtin po ng bawat isa. Sapagkat sa akin pong pagninilay, sabi ko nga po sa inyo, napakahirap magsuri ng isang tao. Amen? At hindi natin karapatan yun, karapatan natin magsuri, subalit hindi natin karapatang humatol. Amen? Sapagkat may tamang kahatulan, may tamang timbangan ang ating Panginoon. Subalit sa larangan po ng pagsusuri sa katotohanan, syempre po, karapatan nating magsuri ng katotohanan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yan po, ang pumasok sa aking kaisipan na bigyan natin ng malalim na kaukulang pag-aaral. Hindi po ito isang pagtuturo sa inyo, kundi ito po ay aking isang karanasan kung paano akong sumuri sa katotohanan. Amen po ba yun? At to the extent nga po, sabi ko sa inyo, tumira ako dito. Kasama si Nanay Myrna, kasama po yung ilang mga alagad. Halos 2 taon tumira po ako sa dormitoryo para malaman ko ang katotohanan. At simula nang malaman ko pa ang katotohanan, hindi na ako nagdalawang isip pa. Hindi ako naging salawahan. Amen po ba yun? Hindi ko po pinupuri yung sarili ko, subalit kayo po makatatarok. Kapag natagpuan nyo na ang true love nyo, sa palagay nyo ba magtataksil pa kayo? Hindi. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya yun po ang nais ko pong pagnilayan ninyo. Ano po? Ang sabi po sa akin ng Panginoon, anak, pagnilayan mo ang kaukulang kaganapan sa mundo. Bakit nga ba maraming tao ang nalilinlang, maraming tao ang nasisilaw? Sapagkat hindi nila tarok kung ano yung sekreto, kung ano yung makinarya na maaari mong gamitin sa tunay na pagsusuri pag sa katawan mo. Amen po ba yun? Sapagkat ang ating katawan ay may makinarya, sabi ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating mahal na Apo Kunching. At sa akin pong pagsusuri, yung makinaryang napakahalaga na maaaring gamitin mo sa pagsusuri ang isip mo at ang puso mo. Subalit, ang sabi nga ng ating Panginoon, hindi maaaring magibabaw sa tuwin ang isip mo. Sapagkat ang isip mo, dito nananahan yung pride mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit kapag ang puso mo, sigurado, naroon yung kababaan mo, at maibibigay mo sa kapwa mo, makakasuri ka ng totoo. Amen? Kaya, sa pagkakataong ito, binakita sa akin ng Ama, anong gagawin ko sa kanilang pagninilay? Ito po yung pagninilay. At tatawag po ako sa bawat lugar, kasi ito po yung inahata sa akin. Dahil, sa katotohanan po, sa panahon ng ating Panginoon, hindi po kasi siya pinaniwalaan noon ng basta-basta dahil galing po, nakita po ng mga tao na bigla na lang siyang sumibol at anak pa ng isang karpentero. Amen po ba yun? Kaya yung mga matatalino, mga mayayaman ng mga panahon na yun, hindi naniniwala sa kanya. Sa panahon ngayon, kaganapan din po. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Amen po ba yun? Kaya anong nangyari? Upang tuwiran po ang ating Panginoon ay mahatulan,
gumawa sila ng mga kwento. Amen? Sapagkat marami na inggit sa kanyang karunungan. At ngayon, yun po ang pinakita sa akin pagninilay ng Ama. Ito po ang pagninilay. Nasasagutin niyo po ha. Walang kinalaman dito yung kung ano yung taglay nyo. Ang mahalaga po dito sa pagtindig po natin ay yung paglahad niyo po ng katotohanan. Kung ano na nga ba ang naiba nung panahon ni Kristo. Nung panahon ni Kristo, naniniwala lang ang tao dahil may nakita silang himala. Amen? At yung iba, nakakita ng himala, hindi pa rin naniniwala. Subalit ngayon po, dahil may Espiritu Santo ipinagkaloob ang ating Panginoon at sa katawan nating mahal na Apo Kunching, ay nananahan, ibinahagi sa bawat isa, kayo naman po ang bibigyan ko ng katanungan. Boy mo ba, Diyos? Amen po ba yun? Ito po ang tanong. Ang sabi ng Panginoon, pasubali ko sa'yo, ituran mo sa kanila, tanungin mo sila, anak, kung ano ang patutuo ng bawat isa. Bakit hanggang ngayon ay naniniwala ka at nagtitiwala na ang dakong ito ay tunay na tibanan ng buhay na Diyos sa katauhan Apo Kunching? Boy mo ba, Diyos? Amen po ba yun? Tama po ba yun? Magpapatutuo po kayo, kaya tatawag po ako sa bawat lugar. Sapagkat alam ko po may tatak na iniwan sa inyo ang Panginoon, hindi kayo makakaiwas. Amen po ba yun? Na ang sabi nga ng Panginoon, alam niyo po, nagtakasabi ko, Ama, hindi po ba ako mga hindi, anak? Makikita mo ngayon, ano na ang pagkakaiba noon at ngayon. Boy mo ba, Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat doon po, natatakot po silang magpatutuo sa totoo. Natatakot po silang mapugutan ng ulo, natatakot po silang makulong. Amen po ba yun? Kaya kahit totoo na, nasa harapan na i-deny pa nila. Amen? Subalit ngayon, kayo ba papayag pang maganap yun? Hindi. Boy mo ba, Diyos? At ito po, bibigyan ko pa kayo ng tip para makasagot po kayo, ha? Ito, hindi ko po ito gawa-gawa. Ay, totoo po talaga yun kasi ginagawa ko rin ito dati. Sapagkat, makinig po kayo, napakaganda po. Sapagkat ito po tinura ng Ama, anak, pinakita po niya, dalawang may kakayanan, dalawang mahirap. Ang sabi po ng Ama, anak, sulong, sabi niya, maraming taong nalilinlang, doon sa kaukulang may alam siya na yung tao na yun may kakayanan. At sa mga kasuotan man, kapag nagsuot sila ng magagarang damit at mga ginto sa katawan nila, paano nasusuri ng isang nilalang na yung suot niya nila'y totoo? Sige po, magdilay po kayo. Alam niyo po, pinakita sa akin ng Ama, sabi ng Ama, marami daw pong may salapi, hindi naman nagsusuot ng totoo. Sapagkat natatakot sila ma-hold up. Boy mo ba, Diyos? Amen po ba yun? O paano niyo po yung susuriin? Subalit, bakit nga po madaling mainganya ang tao na maniwala? Amen? Sige po, magnilay po kayo. Halimbawa, wow, ang ganda naman ng kwintas niya. Napakaganda ng ginto. Wow, ang ganda naman ng hikaw niya. Ang ganda ng ginto. Wow, ang ganda naman ng perlas niya. Kasi mayaman siya eh. Kaakibat na kaagad, mayaman siya eh. Ang tanong, gaano yung katotoo na totoo yung suot niya? Boy mo ba, Diyos? Amen po ba yun? At ito naman po, sa isang mahirap, sasabihin, ay, ang ganda naman, totoong ginto niya, ang suot, ang ganda ng suot niya, ang ganda ng perlas niya. Pero saan kaya siya kumuha? Eh, mahirap lang yun. Boy mo ba, Diyos? Amen po ba yun? Sige, magsuri po kayo. Paano mo patutuhanan yun sa oras na yun? Pero alam niyo po, ang pinakita ng Ama, kung totoo daw po tayo magsusuri, sa katotohanan lang, bakit nga ba ang isang mahirap ay napaparatangan na kapag nagsuot ng totoo, hindi naniniwala? Boy mo ba, Diyos? Amen po ba yun? Kaya gusto ko po yung papind out eh. Alam niyo, naguluhan din ang isip ko. Sabi ko sa Ama, ay bakit nga po ba? Bakit nga po ba? Samantalang, ang dami namang may walang pera, o sabi natin walang pera. Subalit, totoo yung suot nila. Amen? Totoo po yun. Totoo yung suot nila. Bakit hindi pa makilala? Anong nais ko po ituran sa inyo? Ganon din po sa Espiritu. Boy mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, tatawag po muna ako ng tagapaligi, ha? Dito ako, sa lahat ng pagpapacilitator ko, dito po ako aakyat. Sapagkat, ang sabi ko nga po, Ama, napakaganda naman ang pinapili mo sa aking pagninilay. Pinakita po niya talaga, anak. Yan ang katotohanan. Maraming nalilinlang sa kumikinang. Ang kumikinang, hindi lang yung nakikita mo.
Nalaman mo, mayaman siya, manalaman mo, ang dami niyang pera, ganito, ganito. Subalit ang kasuutan, hindi mo maaaring hatulan doon na yun ay totoo. Amen? Kaya, sa pagkakataong ito, sinong tagapaligi? Taas nga po ng kamay. Tatawagin ko muna. Bago po yung tagapaligi, isa muna, taga San Roque po muna ang tatawagin ko. Akala niyo tagapaligi kaagad. Sa pagkasabi ng Panginoon, mamaya na anak yung tagapaligi. Sapagkat taga rito yan eh. Kailangan taga ibang lugar muna. Sapagkat ng panahon ng ating Panginoon, marami po siyang binigyan ng himala sa ibang lugar kaysa sarili niyang bayan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa pagkakataong ito, ang pagninilay ko, ano ang patotoo mo? Bakit hanggang ngayon, hanggang sa mga oras na ito, ay buong-buo ang paniniwala at pagtitiwala mo na ang dakong ito ay tunay na tipanan ng buhay na Diyos sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Kaya tatawagin ko po muna taga San Roque. Ano po? Tatawagin ko po si kapatid na Marie. Si kapatid na Marie de la Cruz. Buhay po ba Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Napakaganda po ng pagninilay ng ating kapatid. Ang bawat isa sa atin ay magkakaroon ng pagninilay na malalim sa ating sarili na ano na nga ba ang tatak o ano nga ba ang nakamta natin sa dakong ito at patuloy tayong nagsisikap, nananalig at nagtutungo sa kabila ng marami tayong pinagdadaanan sa buhay. Subalit ang dakong ito hindi natin pwedeng paligtasin na hindi tayo makarating dito. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Bago po ako nakarating sa dakong ito, 2005, nung namatay ang aking magulang, yun po ang pasimula kung bakit ako napunta sa dakong ito. Medyo bibilisan ko lang po sapagkat kailangan maraming makapagbahagi upang lalo kayong magsumakit na makarating sa dakong ito. Nagkasakit ang aking magulang sapagkat ang magulang ko ay parang best friend ko sa aking buhay. Trabaho at ang magulang ko lamang kausap ko, ganyan, nagbabanding kami tuwing Sabado. Subalit nung itinakda na ng Panginoon ang kanyang buhay, nabawian siya, nalungkot ako at iyon ay dinamdam ko hanggang magkasakit ako. Hanggat sa ospital, hindi makita kung paano gagaling ang aking nararamdaman. Subalit, sabi ko nga po, buhay ang Panginoon sapagkat isang umaga, nakahiga ako sa sopa at pakiramdam ko sa sarili ko, malapit na akong kunin ni Lord. Subalit, sabi ko nga, may isang TV show na may palabas na tungkol sa Panginoon. Ang sabi ng pastor doon ay, kung sino man ang nanonood sa kanilang mga telebisyon at nananalig at nagtitiwala sa Diyos, anumang kahilingan nyo sa sandaling ito, na tago sa inyong puso, humawak lamang kayo sa screen ng TV at ang panalangin nyo ay magaganap. Noong mga panahon na yon, ang pananampalataya ko talaga, sabi ko, Panginoon, ikaw lang pag-asa ko. Hinipo ko ang screen ng TV at ang sabi ko, Panginoon, gumamit kayo ng tao o ang taong magbibigay ng kagalingan sa akin, inaangking ko, nagagaling ako. Pagkatapos ng isang araw, napakabuti ng Panginoon, pinadama niyan sa akin ang kanyang pagmamahal. Gumamit siya ng isang tao upang marakating ko ang dakong ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At mula po noon, first time, pakinggan yung mabuti ang aking pagbabahagi at makakamtan nyo din kung bakit ako nagtitibay. Maliit pa lang po ang dambana, ang altar na tinatawag sa side na yon. Hindi pa po namin alam kung paano ang pagpunta sa dakong ito. Kasama ko po si kapatid na Per at yung isang kong kapatid. Nung nakita po namin, huminto po ako at bumaba sa sasakyan. Hindi ko pa po alam kung sino si Apo Kunching noon. May mga naghahaplos sila, Indanlita, at saka mga ilan lang po sila noon. Umupo ako sa isang side na, yung pong frame ng Divine Measure sa side na to, doon ako po naupo. Bawat ngumiti rin po ako kasi hindi ko nga po sila kilala. Nagtatalo sa isip ko, sino kaya dito si Apo Kunching? Kala ko si Indanlita, si Apo Kunching dahil siya ang may edad noon. Noon po pala, si Apo Kunching nasa ibaba pa. Nung may isang babae, tanda ko po, hindi ko pwedeng makalimutan, first time ko nakita si Apo Kunching na naka-jogging pants na gray, yung t-shirt niya stripe na gray at blue. Nung kumuha po siya ng suka po yata yung papainumin isang pasyente, tumanaw po siya sa akin ng eye to eye, tapos tinanaw ko siya, nginitaan niya ako. May ibang kurot na sa puso kong naramdaman na galak. Buhay po ba ang Diyos? Nilapitan po niya ako sa tapat ng frame ng Divine Mercy sa likod ko at ang tanong niya sa akin ay ito, nagbabara ba ang ugat ng puso mo? Sabi ko, opo. Nasyak ako sapagkat hindi niya ako kakilala. Bakit alam niya ang sakit na ipagagamot ko? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
Doon pa lang po sa una naming pagkikita o pagniniig ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na apo, iba na po ang naramdaman ko, nakakaiba siya. Hanggang sinabi niya sa akin, tara dito sa baba, bumaba po kami dito dahil may one step sa likod. Tinitigan po niya ako ng eye to eye. Ang sabi niya sa akin, naniniwala ka ba sa pamamagitan ng 9 na araw ay gagaling ka? Wala pong kaabog-abog. Sabi ko po, opo, opo. Doon po, sa pananalita niya na tinitigan niya ako ng eye to eye, kakaiba na po ang naramdaman ko sa puso ko. Ngayon ko lang po napagtanto nung naging alagad na ako, yung po pala ay ang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Habang hinahaplos niya po ang aking pusong ganyan, sabi niya, sa pamamagitan ng dahon-dahon na kukunin mo lamang dito sa parang at aangkinin mo ang kagalingan, ikaw ay gagaling sa loob ng 9 na araw. Subalit purihin po natin ang Panginoon sa pagkatanggap ko po noon at sa sobrang excited ko, umalis na po ako, nakalimutan ko po ang reseta ko. Buhay po ba ang Diyos? Nung nandun na po kami malapit sa bahay, sabi ko, ano nga ba, dahon? Ay, wala. Bumalik po uli kami dito sapagkat hindi ko alam kung anong kukunin kong pampaligo. Subalit, ng oras po na yun, 3:00 na, wala na pong haplusan at pahinga na po. So, naghintay pa po kami hanggang nakausap ko si kapatid na Cecil, ibinigay po ang dahon-dahon. Umuwi po ako sa aming tahanan at dali-dali ko po, maaga pa lang po. Hinanda ko na yung aking pampaligo, tandaan nyo po, pag kayo ay nagpapagamot, sundin nyo kung ano yung binigay sa inyo ng Espiritu at gagaling kayo. Huwag kayo ang masusunod kundi ang banal na Espiritu sapagkat ganun po ang ginawa kong pagtitibay. Sinabi niya bago mag 8:00, nandito. Bago pa lang mag 7:00, nandito na po ako. Ganun po ako tumanggap sa Panginoon. At ito po naman ang ibinigay sa akin ng Panginoon dahil nakita niya ang katapatan ko sa puso ko kung paano ang pagtitiwala ko sa Kanya sa pamamagitan ng 3 araw, gumaling po ako. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At umpisa po sa simula na pinakita niya sa akin kung gaano nga po siya kabuti ang ating Panginoon. Buhat po noong 2005 hanggang sa ngayon po, yun po lagi ang tinitingnan ko sa aking sarili, na kahit anuman ang dumating na pagdalisay sa akin, hindi po ako nagpapagapis sapagkat alam ko, niligtas na niya ang buhay ko at ililigtas pa din niya ako sa anumang pagsubok na aking haharapin sapagkat naniniwala at nagtitiwala ako sa Kanya. Na pag nagtiwala ako sa Kanya, hindi ako pwedeng malumbay sapagkat siya ay Diyos na buhay na aking pinaglilingkuran sa dakong ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po yun, nakaukit na po sa aking puso iyon na ano man ang pinagdadaanan ko sa buhay sapagkat tayo nga po ay buhay pa sa sanlibutan, sa ating ito. Marami tayong pagdadaanan sapagkat sabi nga po kung wala ng problema, tayo po ay patay na. Subalit habang nandito tayo, doon po pinadadama ng Panginoon ang pagkalinga niya sa atin. Sapagkat kung dumaranas man po tayo ng mga pagsubok sa kabila ng ating naririto tayo, yun po ay pagpapatao-tao lang sa atin ng Panginoon na siya ay buhay. Sapagkat paano natin mapapatunayan na siya ay Diyos na buhay natin pinaglilingkuran kundi tayo dumadaan sa pagsubok at hindi niya tayo nililigtas. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya maraming pong salamat kay Apo Conching sa pamamagitan ng katauhan ng ating Apo Conching na tuwiran tumanggap sa kaloob ng Ama. Tayo ang nakikinabang, tayong lahat dito sapagkat kung wala si Apo Conching, walang gagamitin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Sapagkat saan man dako ng mundo, maraming ginagamit, subalit kakaiba ang kaloob sa ating Apo Conching. Tuwiran niyang dadama sa bawat isa ang pagmamahal ng ating Panginoon. Sa anumang bagay ay hindi natin siya nasusubukan kahit na ano gawin natin, puro pag-ibig. Pag-ibig ang ibinibigay niya sa atin sapagkat ang banal na Espiritu ay nasa sa Kanya. Kaya, ganun na lang po ang pagtitiwala ko mula umpisa hanggang sa ngayon. Kaya, yun po ang lagi kong hinihingi sa ating Panginoon na sa tuwina, siya ang manahan, huwag ang aking pagkatao sapagkat bilang tao tayo, magkakasala tayo. Subalit kung lagi nating inaalala kung saan tayo nag-umpisa sa dakong ito, kung paano nagpakilala siya sa atin, hindi tayo maano ng kalaban natin. Kaya, muli po, magtiwala tayo sa ating Panginoon, sa katauhan ng ating mahal na Apo. Ibigay natin 100% para hindi masayang ang pagpunta natin sa dakong ito, na kung ano man ang hinihingi natin sa ating buhay, hindi man dumarating ngayon, huwag kayong mainip sapagkat nandiyan lang, sinusubok lang tayo ng ating Panginoon kung hanggang saan natin siya kilala at kung hanggang saan ang ating puso na magbabata, na tuwirang kikilala at maghihintay sa Kanyang ibibigay sa atin. Marami pong salamat sa inyo at isang magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat, mahal na kapatid ko. Alam niyo po, ano po ang nakuha niyo po yon sa kanyang bahagi
nang una niyang makita ang ating mahal na Apo Kunching, anong suot? Jogging pants na parang gray at damit na pangbahay lang, ano po. Subalit ng dahil may magneto ang ating Panginoon sa kanyang katauhan, tinamaan na kaagad ng Kupido yung puso ni kapatid na Marie, na yung tao na ito ang makapagpapagaling sa akin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya yun ang patunay na sa dakong ito, samantalang wala pa pong dambana nun, ano po? Kayo po, mga pasyente, tatanungin ko po kayo, yung naramdaman po ba ni kapatid na Marie, naramdaman nyo na? Amen. Buhay po ba ang Diyos? At ngayon naman po, tatawag naman po ako sa dakong baliwag. Dito po sa bandang Chaong. Tatawagin ko po si Tita Seni. Kala niyo tatakas kayo, ha? Patawad po mga pasyente. Gusto ko po maaliw po kayo eh. Mamaya tatawag din po ako ng mga pasyente. Kapag may pagkakataon pa po, ano? Para po malaman niyo po, bakit ang mga alagad na ito ay tuwirang hanggang sa mga oras na ito ay patuloy na nagtitiwala sa Diyos na buhay, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, na ang dakong ito ay tipanan ng Diyos sa ating lahat. Kapatid na Seni. Nakakatakas kayo sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Di ko po akalaing tatawagin ako ni Mami. Nakapikit po ako doon eh, pero pong gumaganon sa dibdib ko eh. Sabi ko, baka ako susunod. Pero alam ko po paligi eh. Alam mo naman ang kalooban ng Ama kung ano ang pinagkaloob kay Mami Maris, kung sino gusto niyang tawagin. Totoo po yun. Nung pong araw, natatandaan ko po, nung meron po akong kaibigan na nagpunta rito, na nagpupunta sa amin. Meron po akong sakit sa puso. Hindi pa po ako balak operahin nun eh. Sinasama po ako dito. Yung pong sumalangit na po ang kaluluwa niya ngayon, yung kapatid ni Tita Irma. Pinipilit po niya akong isama dito, ngunit hindi pa po kaloob ng Ama na mapunta ako. Nasa Manila po kasi ako noon na kasalukuyang naghahanap buhay at nag-i-enjoy sa sanlibutan. Noon pong ako'y tawagan na matungo sa lugar na ito, patay na rin po yung tumawag sa akin, si Tita Irma. Nung ako po ay nagpunta sa kanya, dahil meron po siyang gamutan, yung hapulusan doon sa kanilang bahay, sinabi niya na pumunta ka doon sa Apo Kunching para malaan mo kung ano yan, ano yung sakit mo. Nang ako po hindi ko pa rin po yung pinansin, pero dumating po yung pagkakataon na nagpunta uli ako sa kanya, sinabi kong tutungo na ako sa lugar na ito. Dahil nga po, maaari pong na-share ko na sa inyo, dapat po ooperahan ako, 700,000 ang hinihingi sa akin. Ngunit hindi po pinahintulutan ng Panginoon sa pagkakapunta ko po rito. Uulitin ko po ulit, nung pong ako'y dumating dyan sa harapan, mapakarami pong hiwaga ang ibinigay sa akin ng Ama. Pagpasok ko po dito sa lugar na ito, sabi ko nga po, doon po sa labas na amoy ko po yung mabaho. Amoy tae ng baboy noon dahil maraming baboy yan sila po dito sa likod. Pero nakakapagtaka po, pagpasok ko dito sa loob na ito, mabangong-mabango po ang naamoy ko rito. Napakabango po talaga. Ipinasilay po sa akin ng Ama ang kabanguhan, bagamat nandoon ako sa labas na amoy ko yung mabahong amoy. Pero nandito po sa loob. Naiyak po ako noon sa hindi ko alam na kadahilanan.
na ibinigay sa akin ng Ama na hiwaga. Hanggang sa dumating po ako sa Banyusan, mas dapat po naaamoy ko yung mabahong amoy ng baboy. Pero kung ano po yung naamoy ko rito, totoo po yun. Hindi ko po pwedeng pasinungalingan yan. Ano po yun? Doon ko din po, naamoy ko din po yung mabangong amoy. Pati si Mama Mary, naaamoy ko talaga. Kaya sabi ko sa sarili ko, naririto ang aking kagalingan. Noong pong mga unang araw na binabanyusan ako, siyempre po nagtatanong ako dyan sa tindahan, ano ba ginagawa? Ano ba yung ginagawa dito? Ang sabi po sa akin nung, wala po rito yung mga kasama ko noon eh. Sabi po ng mga babae dong nakasalo ko sa pagkain. Ganon, pag pumasok ka dyan at kakanta si Apo nung kanta na yon, maghiling ka na ikaw yung tapatan. Kasi pag kumakanta si Apo, tumatapat po siya dyan sa mga tao. Hindi po siya namimili, pero yung matapatan niya, sa isang tao po na may sakit, napakaswerte mo. Talagang hinahangad mo yung matapatan ka. Sa loob po ng 6 na araw na pag-upo ko, kung saan-saan po ako naupo, diyan sa likod, minsan sa una, maglalakad na po yung Apo, pipikit na po ako. Hindi na po ako dumidilat. Nung ika-6 na araw na po, ang ibibida ko sa inyo, hindi na yung una. 6 na araw po, sabi ko sa Ama, loobin po ninyong ako ay haplusin uli ng banal na Espiritu. Then nakapikit po ako, pag ganyan ko po, hindi po siya nakaganyan lang, hindi siya nakaganyan lang. Pero ramdam na ramdam ko po. Yung taong nakatuyo dito sa hirapan ko, isang napakalaking tao na napakabigat ng kamay na ginaganyan. At nung po ako dumilat, alam niyo sinabi, 6 na araw po ako nagpapabanyos, magaling ka na! Hindi po ba napakabuti ng Ama? Wala na po ako naramdaman nun. Kahit po magmula po noon, January 8, nung po ako mapunta rito, 7, 8, hindi na po ako uminom kahit anong gamot. Hanggang sa ngayon po, puro dahon-dahon. Nanay, ganun po ang gawin natin. Talaga pong manampalataya tayo sa Ama. Ganun po ang pinagawa niya sa akin. Talagang hindi ako uminom ng gamot. Talagang ibinigay ko po yung buong-buo kong pagkatao sa Kanya. Iyon lamang po at marami pong salamat. Maraming salamat, Tita Seni. Sino po ang nakadama nung naramdaman Tita Seni sa inyo? Amen! Ito po, buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, talagang napakabuti ng ating Panginoon. Bakit po kaya niloob ng Diyos na sa oras na ito, na sa araw na ito, ay maghayag po sa inyo ang ilang mga alagad ng patutuo. Simula sa simula, ano po? Kaya, sa pagkakataong ito, tatawagin ko na po ang tagapaligi. Uunahin ko po muna si kapatid na Flor para po magpatotoo po sa inyo. Sabi po sa kasulatan ng panahon ni Kristo, hindi po siya tinangkilik sa sariling bayan. Subalit sa panahon po ng Espiritu, sa katotohanan lang, kahit hindi po tumangkilik ang lahat ng tagapaligi, ang mahalaga, may tumutupad na tagapaligi. Buhay po ba ang Diyos, kapatid na Flor? Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat po, Mami. Kung sa ibabahagi po sa inyo, talagang totoong-totoo na dito po sa dambanang ito, na talagang masasabi mo po na talagang ito ang tipanan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Yun po ay ang aking masasabi kong pagpapatunay na ako rin po ay nung una, papunta-punta lang po dito, sa kabila nung ako nga po ay mas nananaig sa aking katauhan yung maghanap buhay ako. Subalit hindi naman po nawala sa isip ko yung tumunga ako dito. Hanggang sa katagalan ng aking pagtungo dito, doon po ako unti-unti na mayroon akong nadarama hanggang sa
sa aking pandama, gustong-gusto ko na po na tumungo rito. Tapos po, nung pong isang umaga, dahil po ako naghahanap buhay, bakit po sa pagkaumaga po na yon, gumising ako na nanalangin ako agad, yun ang ng isipan ko. Nung tapos po, nung kinabukasan muli, ganun po muli. Tapos, bigla pong mayroon pong tinig na narinig ko na malamyos siya, na hindi ko alam kung saan nagmula, sapagkat nung pong narinig ko yung salitang, doon ka manalangin sa banal na dambana ko at doon ay may liwanag. Doon po talaga yung umikot po ako sa loob ng aming tahanan, hinahanap ko kung saan nagmula yung tinig na yun, wala naman po akong kasama. Kaya po talagang totoong-totoo po na andito po talaga ang Espiritu Santong Banal sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Ganun pa man po, noon po na patuloy po akong tumungo dito na isang araw, sabi sa pagbe-bless po sa akin ng mahal na Apo Conching, ang sinabi po niya sa akin, ako ay isang araw ay may misyon. Ako ay magiging isang alagad. Sabi ko naman po sa isip ko, sabi ko, mga alagad doon halos maghapon. Paano kaya ako kung tatanggapin ko? Yun po ang naging ko po sa isipan ko, yun po ang lumalaban ng aking isip kalooban. Pero po yung aking damdamin na talagang kahit ano man po ang aking hilingin o aking ipanalangin, talaga pong ang Panginoon Diyos, sa Panginoon Diyos po ang lahat ng aking sa buhay ko, gugustuhin ko, lahat ng aking paplanuhin sa buhay ko, basta po sa Kanya ko po talaga una. Hanggang sa, sabi nga po, maglilingkod ako. Sabi ko, Panginoon, maghapon po sila doon, sabi ko. Yun nga po yung parang may pagtanggi sa kalooban ko. Sabi ko, bahala na, ikaw na po ang bahala. Hanggang andito nga po yung bilas ko. Sinabi ko nga po sa kanya, sabi ko, Ate Len, sabi ng mahal na Apo, maglilingkod daw ako, ang giging alaga daw ako. Sabi naman po niya, ba't hindi mo tanggapin? Sabi ko nga, nagdadalawang isip ako, paano kaya yun, ang buhay namin, magkatulong kami mag-asawa, hindi pa nga sapat. Sabi kong ganun. Yun nga po, sa bawat araw-araw na aking pagtungo dito, na para talaga po akong namamagnet. Yung pong, hindi po lalagpas yung araw na hindi ako tutungo dito. O kaya pagkayari kong magtinta, papasok ako dito para magpasalamat. Hanggang sa tuwing binibless po ako po ay yung talagang nahihiga po ng talagang wala akong nadarama. Hanggang sa araw-araw po, ganun ang aking nadarama, ganun. Binibless ako na nahihiga ako. Hanggang sa hindi na po talaga ako hindi ko na po talaga kaya, hanggang sa isang araw yung itinaas ko na po yung dalawang kamay sa mahal na Apo Conching. At ang sinabi ko po ay suko na ako, tatanggapin ko na po yung kaloob ninyo. Yun nga po, tinanggap ko na hanggang sa panalangin po sa ating Panginoong Jesucristo, na sabi ko po, Panginoon, ikaw ang nakababatid sa buhay ko. Ang kagustuhan mo ay tatanggapin ko, sabalit ko na po ang bahala sa aming buhay. Yun nga po, taos puso ko pong tinanggap yun sapagkat ang tandama ko po talaga ay yung andito sa dambanang ito ang aking tinatawagang totoong-totoo. Yun po. At saka po yung hanggang sa isang araw, sa pagbe-bless po niya sa akin, tinuran po sa akin ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching na sinabi po niya sa akin na hindi ka marapat malumbay. Sapagkat ako ang magtatakda sa iyong mga anak. Kung sino man sa pangarap mo ay pagkakaloob ko sapagkat ito ay makasasadsyad. Buhay po ba ang Diyos? Talaga pong buhay na buhay siya sapagkat ang aking pong pangarap sa aking anak na talagang ipinagkaloob naman pong may nakasadsyad na po. Kaya po, sa bawat araw nga po, yun po ang aking pasasalamat, papapuri sa Kanya, na talagang totoong-totoo po na talagang sa pamamagitan ng mahal na Apo Conching, ay buhay na buhay po siya. Kaya po isang sa akin pong katauhan ang ibinibigay ko pong pagtitibay at paghingi ko ng sa ating Panginoon Diyos ay yung
sa bawat araw, yun naman po ay talagang ipinakita niya sapagkat sa buhay po namin, hindi po ako nagtitiwala na makakaraos kami kasi talaga pong wala namang permanenteng hanap buhay ang asawa ko dahil magkatulong nga po kami tapos bigla akong hihinto. Kaya nga po, buhat po noon ay pinagkaloob ko ang aking puso't kalooban. Talaga po ngayon na talagang ipinakikita niya na buhay siya sa buhay namin. At saka po talagang ang bawat araw, talagang ang pagkakaloob niya po sa isang alagad nga po at hinirang yun po talagang aming natatamasa na talagang may pag-asa, malakas ang pag-iisip namin na ang lahat ay sa kanya tapos may pag-asang pinagkakaloob siya kaya po nakakalaban kami sa buhay namin sa bawat araw. May kagalakan at higit po ay ang kapayapaan kahit sa aming kalooban kahit anuman po ang pinagdadaanan. Yun lang po at maraming salamat. Buhay po ba ang Diyos? Nakakasunod po ba kayo sa pakikinig? Alam niyo po, yung binabahagi ng aking mga kapatid, naroon na po nakapaloob kung ano yung sekreto para makapagsuri kayo sa totoo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit po sa iba't ibang kaparaanan po na naganap sa kanila, kagaya po ni kapatid na Flor, tinig, isang malakas na tinig, ang pumasok sa kanyang, ang narinig niya sa kanyang tenga, sa loob ng kanilang tahanan para sambitin na ang dakong ito ay kailangan niyang tunguhan at naririto ang Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kay kapatid na Marie, ano po ang naging contact nila ni God sa pamamagitan ng Apo Kunching? Yung puso nila at mata. Nag-eye to eye sila na in love na siya. Buhay po ba ang Diyos? Si kapatid na Seni, ano po yun? Sabi po niya kanina, kapag umaawit ang banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, hindi na po siya tumitingin at nakapikit na lang. Subalit dahil nagmimithi po siya na makilalang lubos kung sino ang naririto, sa pamamagitan lang po ng dampi, hindi pa dumampi, nadama na niya na ang Diyos na buhay ay naririto. Buhay po ba ang Diyos? At kayo naman po, isa pang tagapaligi ang tatawagin ko. Ito po ay nakakatawa po talagang karanasan namin eh. Sa totoo lang po, nung kasalukuyan po ng mga bago-bago pa lang po, yung mga dinadaluyan po, at talaga pong dumanas po itong tao na to, si kapatid na Dory, na tagapaligid. Tatawagin ko po sa inyo, bibigyan ko lang pa sa kalye, sa bawat kaganapan. Noon po kasi, yung mga alagad na pinagkakalooban, kapag dinadaluyan, may iba-ibang gesture na ginagawa. Naroon yung gumaganon. Talaga pong masasambit nyo po, kung hindi po nyo alam kung anong pagdaloy, sasabihin nyo po talaga nagaganon ang mga alagad. Mayroon po yung dumadapang gumagapang na ganyan. Marami po. At siya po ay... Ang tawag po namin noon sa kanya, nung bago-bago lang po siya dinadaluyan, alam niyo po, napakasutil din po mga alagad eh. Ibubulgar ko po sa inyo, isa na po ako doon. Kasi po, nung dinadaluyan po yan si kapatid na Dory, dito po siya nakalagay. Dito po siya nakalagay. Bawat salita ng mahal na Apo, nilalagyan niya ng sign. Ganun po, para pong yung pipi, di ba, pag ginaganon, lahat ng pahayag ng banal na Espiritu, nilalagyan po niya ng sign. Kaya syempre po, nung oras na yun, nakikinig, nakatingin po sa kanya. Kaya bahala na po siya magpahayag sa inyo, paano po siya nagtiwala na ang Diyos na buhay ay nananahan sa dakong ito. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito, Mother. Damandam ko yung galak mo at galak na galak rin ang puso ko. Siguro nga po ito na yung takda upang ihayag sa inyo ng mga lingkod kung paano nga patotohanan na ang dakong ito ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Bakit nga po ba hanggang ngayon tayo ay naririto, hindi lang po kami? Dahil nga po sa banal na Espiritu. Paano nga ba ako naakay sa dakong ito? Nung una nga po, nagsimula po ako sa maliit na tahanan pa po nila ng mahal na Apo, doon po sa silong nila. Ang gawain po noon sa hapon, ika-6 ng hapon, tapos doon po ako nagsimula. Subalit siguro nga po hindi patakda ng mga panahon na yun, natigil po ako sa pagtungo, bagamat ako'y taga rito lamang. Subalit sabi nga po ng Ama, takda-takda ang pagkakaloob, pagbibigay. Dumating po yung takda na ako'y talagang akayin sa dakong ito. Alam niyo po ba yung nararamdaman ko na pag sa tanghali na po, yung paa ko parang hinihila
mapigilan na sa dakong ito. Hindi ko mapigilan. Para po bang naririnig ko na may mga, yung mga pahayag ng mahal na Apo, naririnig ko kahit nasa tahanan ako. Kaya po ganun na lang ang pagmimithi ko na sa tuwin ay makaparito. Noong una po, kakagaya niyo rin ako, nakaupo lang dyan, nakikinig. At isa rin po ako sa nagsuri noon, tinitignan ko po yung mga alagad. Kasi po, masdan niyo po yung mga alagad. Kapag nananalangin po, parang sumasayaw, ganun ang ganun. Ano po? Ganun po ako noon, tinitignan ko, nagsabi ko, bakit kaya gumaganon sila? Bakit kaya pag nananalangin sila, hindi po yung tahimik lang, yung parang galaw ng galaw. Hindi po namin gawa-gawa yun. Udyok po ng damdamin yun. Tulad nga po ng pahayag ni Mother, nung una akong daluyan. Diyan niyo po mababatid kung paano ang paglaban namin. Kung paano nga kami binahaginan, di lamang po ganun-ganun lang, tanggap. Talaga pong pilit ka pong aalisin, pilit ka pong aagawin, subalit salamat sa Ama, talaga nga po kapag takda niya. Noon nga po, alanganing oras, ako po isang matatakotin na tao nung sa dati ko po, hindi mo ako mapapalabas kapag madilim na. Subalit alanganing oras po, tutungo ako sa dakong ito. Kasi po hinihila yung pa ako. Alam niyo po ba yung mga alagad? Si Mother, kapatid na Mirna. Dito po sila nakahiga. Dito po sila sa harap ng banal na dambana. Sa altar, sa harap ng altar po, mga nakahiga sila dyan. Kahit po sa pinlang nila ay kumot lang, pero napakasaya po nila. Doon ko po sila nadadatnan. Kahit po ganun talagang sama-sama. Sabi ko nga po noon na nakakayanan nila. Pero kahit po gano'n ay yung galak ang nadadama ko. Paano ko nga po patutotohanan na banal na espiritu ay nananahan sa dakong ito? Talaga pong napakapalad ng paligid. Kung pwede ko nga lamang po isa-isahin ng tao dito para sabihin ko kung gaano kapalad ang dakong ito. Subalit nga po natin na ibibigay na po kasi nasa pagtanggap nila. Nung una po, alam niyo po ba, ilang beses ko nang nasilayan sa katauhan ng mahal na Apo. Kapag po itinataas yung Bible, dito po, kitang-kita ko po, nakapikit ako, nakaluhod dito. Bumababa po ang Divine Mercy. Pumapasok po sa katauhan ng mahal na Apo dito. Kaya nga po kahit nakaluhod ako, iyak ako ng iyak. Kahit po nung una ako, nakaupo lang ako dyan, nakikinig lang ako ng mga mensahe. Nagtataka po ako bakit yung luha ko walang tigil. Hindi naman po, wala po akong nadadamang nasasaktan ako sa sinasabi. Basta po pag narinig ko na ang boses ng mahal na Apo, yung mga minimensahe niya, alam ko po merong ganito dito Wala pong tigil yung luha. Alam niyo po ba, pag ninilay ko noon, hinuhugasan ako. Inaalis niya lahat yung mga hindi maganda sa damdamin sa kaisipan ko. Doon nga po, unti-unti ay nabago na ako sa pamamagitan ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Bakit nga po ba hanggang ngayon kung paano ang pagmimithi ko noong una na ako hindi pa naglilingkod, na sa tuwin ay marinig ko ang mga mensahe na hanggang ngayon ay minimithi ko pa rin. Bakit po ba? Pag nilayan nyo po, kapag nagme-mensahe mahal na Apo, damang-dama nyo. Kasi po buhay ang salita niya. Kaya po nadadama nyo. Amen po ba? Kapag tao po ang kausap nyo, kakwentuhan nyo, may nararamdaman po ba kayo? Wala. Pero kapag ang mahal na Apo po, kahit isang salita lang ang iluwal sa atin, nadadama nyo sa puso nyo. Amen po? Amen. Kasi po buhay ang kanyang salita. Buhay ang salita ng banal na espiritu. Yun po ay isang patotoo at ito'y isang patotoo rin na kaya kayo ngayon na inaririto dahil sa banal na espiritu. Amen po? Kung ganang mga sarili po natin, di natin gagawin ito kahit po kami. Subalit sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kaya wala pong masasayang sa pagtanggap pagkilala natin Tayo rin po ang makikinabang nito. Kaya tingnan nyo po, hindi lamang ninyo madadama, alam ko po, ng iba sa inyo, sa katauhan ng mahal na Apo, may nasisilayang kakaiba rin. Amen po. Hindi lamang po kami. Alam ko po yung mga talagang damang-dama nila sa katauhan ng Apo, ang dami ng pinasilay sa inyo. Ito isang patotoo na banal na espiritu ang nananahan sa dakong ito. Dahil kung hindi po magtatagal ito at wala rin po tayo ngayon dito. Kaya ang mga tagapaligid, magising nawa tayo. Napakapalad po ng dakong ito. Pero sabi nga po, hindi lahat ay mapalad sapagkat nasa pagtanggap. Yun lamang po at isang magandang umaga sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, habang nakikinig po kayo, nako,
mayroon ng gumagaling sa inyong mga katawan. Sapagkat kung ang pandaman niyo po sa bawat nagbabahagi ay tinanggap niyo po na ang pinangangalandakan ay ang Diyos na buhay sa pagkatauhan ating mahal na Apo Kunching, ang ating Panginoon, mararamdaman niyo po sa katawan niyo na kung ano po yung mga maaari niyong katanungan, yung mga naramdaman niyo na, ngayon ay masasagot na kayo. Hindi lang pala kayo ang nakadadama, kundi yung mga naunang mga alagad, yun din po ang naging paraan nila. Bakit nakilala at nasuri nila na ang dakong ito'y banal? Boy po Diyos! At sa pagkakataong ito, tatawagin ko po ang, sabi ko nga po sa inyo, babaeng walang dugo, pero nagkadugo dahil sa himala ng Diyos. Si kapatid na Dory ng Baliwag. Salamat kapatid. Buhay ang Diyos. Pinagsunod pa kaming Dory. Mga kapatid, ako po yung pinaka-sutil na alagad. Alam niyo po kasi, kung babaybayin ko yung mga nakaraan ko kay Apo Kunching, hindi po ako katanggap-tanggap eh. Subalit narinig ko po sa bibig ni Apo na hindi nagpunta rito ang Panginoong Hesus para sa mga mabubuti, para sa masasama. Hindi po ako masama, maldita lang po. Hindi po ako masama, maldita lang. Kasi po, nung iniyayakag po ako nung kaibigang pumunta rito, 3 taon na po akong may leukemia. Kinikemotherapy po ako, sinasalinan po ako ng dugo, mayabang pa rin po ako. Nagkukutiri pa rin ako, nag-facial. Sinabi nung kaibigan ko, dalhin kita kay Sister Kunching, hindi pa po Apo. Noong 2004 po, hindi pa po siya tinatawag na Apo Kunching. Ang tawag po sa kanya, Sister Kunching, Ate Kunching, Kunching. Ngayon po, yung kalooban ko, lumalaban, ayoko po. Kasi sabi ko, ano ka ba naman? Ano ba ang sakit mo? Pasma daw po. Anong ginamot sa'yo? Dahon-dahon. Ano ka ba naman? Sabi ko. Galing po ng Amerika yung pang-chemotherapy ko, tapos dadalhin mo ko sa dahon-dahon albularyo. Di parang isang po sa akin yung mga sinasabi ko. Kasi hindi ko na, ibang, sabi nga, don't judge the book by its cover. Don't judge my brother, he's not a book. Alam niyo po, pang-anim akong alagad 2004 pang-anim akong alagad. Lahat po ng mga naging bagong alagad nagkasala ng dahil sa akin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Wala po akong kamalayan na pinagkakasalanan pala ako. Kasi po may tattoo na ako nung makilala ko si Apo Kunching. May tattoo ako sa mata. Ang tingin po nila sa akin, bruha. Kasi po salita po ako, kasi po half Bisaya, ako half Tagalog, matigil po ako magsalita at wala akong pakialam kung ano yung sinasabi ko, basta ako nasa tama. Pinagkakasalanan po pala ako, patawarin niyo po ako, Panginoon. Nalaman ko lang po yun, na pinag-uumpok-umpukan ako ng mga kapwa ko alagad, na mga huli na sa akin, sinabi po ni Apo sa akin, kapatid, magnilay ka, limiin mo ang mga salita. Kasi po nakakarating sa kanya. At saka po kilala ko ng banal na espiritu. Doon po namuo yung awiting The Wonder of You. Bakit sa dinami-dami namin mga alagad, pang-anim ako, ako pa yung chinichismis nila, ako yung pinag-uumpukan nila, ako yung masama. Aba, hindi po pwedeng mananalo nag-iisa sa karamihan. Amen po ba? Hindi po nila ako inaaway. Pero pinag-uusapan po kung gaano katalas yung bibig ko, kung gaano katalim magsalita. Lalo na po yung mata ko pag dumilat. Takot po sila sa akin. Patawarin ako ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, yung pagiging alagad ko, hindi ko po alam yun. Kasi April 18, yapa ko sa Balanal Dambana, yung dating lumang tindahan ni Apo Kunching, para bang yung isip ko wala sa pagpapagamot. Kung hindi, para bang kinikriticize ko yung nadatnan ko, na bakit may ang pinakaunang dumating, akong pinakahuling na-entertain. At saka, bakit ka ako ang bata-bata ng gagamot? Ano pa pinanggagamot niya? Nakita ko po pumasok si Apo Kunching, sabi nung biyanan yata yan niya, matanda, ay, wala si Apo. Mga 8 o'clock pa lang po ng umaga yon, Sunday. Ang isip ko nagsasalita, ma, at pa, malay ko, tsaka pakialam ko. Ganun po ako kamaldita. Hindi po ako masama, maldita lang. Ngayon po, dumating yung tricycle, siguro po mga more or less 10 o'clock na.
So, nainip na po ako. Padami na ng padami yung pasyente. Mga bata, namumula yung mata, mga ganyan. Kinakausap po ni... Masama po ba ang sound ko? Pinalitan niyo ba ng walang sound? Nung dumating na po si Apo Konsing, nakangiti po siya ng pagkatamis-tamis ng ngiti. At pagkatapos nakita ko na nagdadasal siya, at pagkatapos nakita ko, doon siya una pumunta sa mga bata na huling dumating, nagsalita na naman ako. Uy, bakit doon na inuna? Kami na una rito eh. Wala pang tao na dumating kami rito. Di po ba yun ang tipikal na tao? Kasi wala akong kamalayan sa panggagamot niya. Nagsalita ang Panginoon sa isip ko, Isidora, manahimik ka. May oras para sa'yo. Eh, di nanahimik na po ako. Ngayon po, nakita ko ginawa ni Apo. Ay, ano ba yan? Pulang-pula yung mata. Tapos pinatakan pa nung maitim na maitim. Aksibal pala yun. Tapos inihipan pa. Iyak! Sabi ko, walang delikadesa. Sabi ko, siyempre yung laway mo, may bakterya yun, may germs. Ano ba yan? Sabi ko, ano bang panggagamot yan? Tapos, lumipat po doon sa isang bata, binulungan, hindi ko naman narinig, naging bingi ako. Pagkatapos, pumunta na sa amin si Apo, sabi doon sa kasama ko, ipasok mo na sa banyo yan. Yung pambanyos po, lalamig na yan, sabing ganon. Susunod na ako. Nagbanyos na po yung kasama ko. Alam niyo po, pagtapat sa akin niya Apo Konsing, ito po yung kung paano ako naging alagad. Tapat niya sa akin, nakangiti siya. Wala akong kibo. Abay, pagtapat niya sa akin, nakayo ko siya Apo Konsing nakangiti. Nakikita ko yung kamay niya, nakikita niyo po yung power ng kamay niya Apo Konsing. Sabi nung kamay niya, pinagaling ka, sabi niya, sa dinami-nami ng tao rito, ikaw lang ang hindi nagmano. Diyos ko po, kinilabutan ako. Hindi naman nagsasalita yung bibig niya Apo Konsing. Alam niyo po ba, sabi ko, pwede po bang magmano? Inabot agad sa akin niya Apo Konsing yung kanang kamay niya. Paghawak ko po sa kanang kamay niya Apo Konsing, idinaiti ko sa aking noo. Kasi hindi naman po ako marunong magmano dahil Espanyol kami. Yung lola ko Espanyol. Ang tatay ko Tagalog na, pero sa Bisaya ako pinanganak, sa Bisaya ako lumaki. So, beso-beso po kami. Pagsayad po ng kamay ni Apo Konsing sa noo ko, gumapang yung radiation na malamig na yelo. Papunta sa talampakan ko. Pagkatapos may boses pagkasunod. Sabi niya, lumuhod ka, lumuhod ka, lumuhod ka. Wala namang sinasabi si Apo Konsing. Hindi naman bumubuka yung bibig ni Apo Konsing. Lumuhod po ako, mga kapatid. Yung luhod ko na yun. Tapos na magbanyos yung kasamahan ko, sinisi ko na akong ganyan. Huy, mahiyaya ka naman. Tumutulo pati uhog mo. Marami ng tao. Hindi ko po kaya tumayo, mga kapatid. Hindi ko po kaya tumayo. Hindi ko po alam kung bakit, anong power ng Holy Spirit na siguro dahil makasalanan ako, siguro dahil mataas ako, gusto niya akong bumaba. Gusto ko man tumayo, nanginginig ako, hindi ko po kaya. Sabi niya po, pinagaling ka na lang iyong pananampalataya ng Diyos Ama, ng Espiritu Santo. Alam niyo po, nagpatayo sa akin yung dalawang daliri ni Apo Konsing na lagi nakakumpa sa inyo. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kung hindi po dahil sa dalawang daliri na yon na ginagamit ng banal na Espiritu, hindi po kayang tumayo ni Isidora. Ang itsura ko po nang pumunta dito 2004, sinasalin ako ng 9 na bag na dugo. Kinikemotherapy ako 2 beses sa isang linggo. Ayoko na. Sumusuko na po ako. Bukod sa butas ng bulsa ko. Hindi ako makakain. Ang itsura ko po noon, nanunuyot. Humpak na humpak ang labi ko, ang mukha ko. Nangungutim. Subalit dahil sa salita niya, pinagaling ako ng aking pananampalataya ng Diyos Ama ng Espiritu Santo. Ito po ako ngayon gumaganda. April po yun, 18, alam niyo po ba? Nung araw na yon, ang tinuro pa lang sa akin ni Apo Konsing, that time, Sister Konsing pa lang, kapatid, pag-aralan mo yung panalangin sa alas 12, alas 3, alas 6. 3 ama namin, isang ama namin, isang Aba Ginoong Maria, isang luwalhati.
So, bago po mag-alas 3, nakaupo ako sa bed ko. Nakakuya-kuya ako, nakaharap ako sa altar. Wala pa pong alas 3. Sabi ko, Lord, Inglesera pa ako noon eh. Kasi nung malaman kong may leukemia ako, nasa Amerika ako, tinanong ko si Lord, why me? Ang sagot sa akin ni Lord, why not? Totoo po yun. Why me? Maraming masasama dyan. Yun, tinuturo ko yung taong masasama. Yung tatlo pala, nakaturo pala sa akin. Ako pala yung masama. Amen po ba? Kaya wag po kayong manghusga. Wag po kayong magtuturo ng ganyan dahil yung tatlo nakaturo sa inyo. Eh, kayo din po, maramdaman yung naramdaman ko. Ngayon po, nung pinagaling ako ng Panginoon, the whole year ng 2004 hanggang 2005, hindi na po ako nag-chemo. Wala na pong dugong isinalin sa akin. Baka gusto yung palapakan ng Divine Mercy. At nalaman ko nung araw na yon, nung nakaupo na ako, Lord, sabi po ng babae doon, hindi ko matawag na Sister Consing eh bata-bata eh. Pinagaling na ako ng aking pananampalataya ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Ano po ang gagawin mo? Isidora. Sabi sa akin, nung isip ko, siyempre banal na Espiritu nun. Magsimba ka, gawin mong maaga. Kasi po may beauty clinic ako, nagdiderma ako. Ang simba ko alas 7 ng gabi doon sa Subic, Baliwag, Bulacan. Dali-dali po ako nagbihis para akong robot. Siguro, nung nakapagbihis na ako, yung guided ako ng Holy Spirit, dumating ako doon sa simbahan ng Baliwag, 3:45. Tinanong ko yung matandang alaga ang mga santo roon, si Nana Inggit. Nana Inggit, kasi lagi naman po ako nagsisimba. Anong oras po ba ang misa? Sabi niya alas 4. Tinanong ko po siya, bakit po maraming ilaw yung litrato na yun? Sabi sa akin. Hindi na ako sinagot. Mamaya-maya, lumabas na si Father Soro. Sumigaw siya, mga kapatid, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Alam niyo ba, ngayong araw na ito, araw ng banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu at ang Divine Mercy ay iisa. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kaarawan po pala o kapistahan pala o Divine Mercy pala, Divine Mercy Sunday pala. Yung pagpapagaling sa akin, di po ba kung Divine Mercy kayo, malalaman nyo doon sa diary ni Santa Faustina, ang pumanaw sa araw ng Divine Mercy, diretso sa langit. Si Pope Paul II lang po yun. Ang pinagaling sa araw ng Divine Mercy, kanya. Palakpakan ng buhay na Diyos. Mula po sa araw na yun, isinabuhay ko po lahat ng tinuturo ni Apo Consing. Pabalik-balik po ako para po akong adik. Hindi ko pa po alam noon na may gawain sa hapon. Meron po akong kaibigan na nagpasama sa akin hapon. Siguro nandito kami mga 5:30. Na sa bandang huli, nalaman ko may gawain alas 6 hanggang alas 8. Na-addict na po ako, umuupa ko ng tricycle. Pumupunta ako araw-araw. Ngayon po, sabi nung kaibigan ko, Oy Dory, bakit pinagaling ka? Bakit ako hindi? Purihin ng Diyos. Kasi po, mararamdaman mo, hindi mo po kailangan ipagmalaking pinagaling ka ng Diyos. Mararamdaman mo kasi wala po akong ginamit na gamot noon eh. Kung sino patutod dyan na hindi nagagamot, ganun po ako. Eh ngayon po, sa nangyari sa akin, May 8, nagpaalam ako kay Apo Consing, hindi ko po alam na alagad na ako nung araw na yon. Mahal na Apo, sabi ko. Naging Apo Consing po si Sister Consing dahil sa mga Kapampangan na nag-mission na kami sa Masantol. Doon po siya una naging Apo Consing. Sabi ko, pwede po ba ako magpaalam? Uuwi po ako sa Rojas City, sa lugar ng nanay ko. Ipagsigawan ko kung pinagaling ako ng Divine Mercy sa pamagitan ni Apo Consing. Humayo ka. Sa pagbabalik mo, lalo kang magiging madaldal. Madaldal po ba ako? Alam niyo po, yung biyaya sa akin ng buhay na Diyos. Kaya lagi ako nasa, alam niyo naman po, ang leukemia, unpredictable. Mahina ka ngayon, malakas ka bukas. Kakain ka ngayon, hindi ka makakain bukas. Eh, inaasa ko na lang po doon sa bless ni Apo Consing na tubig. Yan. Ako po ang unang-unang namanata dyan sa tubig na yan. Sapagkat, nung sukatait po ako, at saka nagsusuka na hindi ako makakain, pumayat ako ng pumayat, yun lang po ang gamot. 5 malalaking lagok ng tubig na bless ni Apo Consing, 1 candy. Hindi na po ako nagsuka hanggang ngayon. Amen po ba?
At ang unang-unang hindi ko makalimutan na pinagaling sa akin ni Apo Konsing, hindi ko alam, hindi na ako marunong magmura. Hindi ko alam, hindi na ako masakit magsalita. Hindi ko alam, hindi na ako pinagchichismisan ng kapwa ko alagad. Hindi ko alam na nagiging mabait na pala yung malditang si Isidora. Kasi po, ang fruit po ng Holy Spirit, nakikita nila sa akin. Dahil kung matapang man po ang mukha ko, defense mechanism po na ginawa ni Lord John kasi iyakin po ako dati. Ngayon po, ang iniiyak ko na lang, pagpupulit, pagpapasalamat sa Diyos. Amen po ba? At may isang hiwaga pa ako sasabihin sa inyo. Itong si kapatid na Cecil, kinuwentuhan ko. Nasabi ko, hinang-hina ako pagdating dito. Ang sabi ko lang makaapak lang ako ng dambana, lalakas ako. Kasi siyempre po, leukemia. Hindi naman ako nagsasali na ng dugo. Hindi naman ako nagkikemo ng karayom. May oral po akong iniinom para pampabalance ng dugo ko. Maging sinungaling ako sa inyo pag sinabi kong hindi ako uminom ng gamot. Umiinom po ako, 5 po ang vitamins ko sa umaga. Sabi ko, lumalakas ako pagka nahahawakan ako ni Apo Konsing. Aba, ang kapatid na Cecil, ikaw ang hahawakan ni Apo Konsing tuwing nandito ka. Alam niyo po mga kapatid, parang itinaga sa bato yung sinabi niya. Gumaganda ako, lumalakas ako, at wala akong problema. Lahat po ng problema, dumadaan lang, hindi ko na po niinda. At ang mahalaga po, yung pagbabago ko, kaya nga naaawit yung The Wonder of You. Sa totoo lang po, noong unang panahon po, 2004 hanggang 2005, 2006, 7, 8, si Apo Konsing lang po nakakaunawa sa akin. Wala pong kapwa alagad na nakakaunawa sa akin. Maldita po talaga tingin nila sa akin, bruha. Kahit hindi po nila sabihin yun po ang pinaparamdam nila sa akin. Kaya inawit ko po yung, Apo Konsing, I love you so. You mean everything to me. You are the answer to my lonely prayer. Yan pong kinakanta ko yung Apo Konsing. Pagkatapos po, when no one else can understand me. Kahit hindi nila ako maintindihan lahat, basta naintindihan ako ng banal na espiritu na sumasa kay Apo Konsing, solved na po lahat ang buhay ko. Maraming salamat po at magandang umaga. Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa mga nagbahagi. Sadyang marami pa, subalit ang kalooban ng ating Panginoon ay hindi natin kayang liripin, tarukin. Ito lang, iwanan ko po sa inyo, uulitin ko ulit. Ano po? Bakit po kaya? Para dalhin niyo po, baunin niyo po sa inyong mga tahanan. Bakit po kaya ang isang may kakayanan, kapag nakasuot siya ng magandang damit, at nakasuot ng mga borloloy sa katawan, hangang-hanga ang tao. Samantalang hindi naman sigurado kung totoo yung suot. Bakit po kaya ang isang mahirap, humahanga ang tao sa kanyang mga kasuotan, subalit may pagdududa? May po ba yun? Ngayon, yan po, iwanan ko po sa inyong pagninilay, ha? Para po matuto po kayo kung ano po yung kaukulan. Ano ba ang totoong pagsuri? Amen? Walang pinagkaiba sa dakong ito. Maraming sinisilip ang tao para pulaan. Ang mahalaga, narinig niyo po, nakadama kayo, nakakita kayo, lahat ng ginampanan ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo sa una, ngayong kasalukuyan sa panahon ng Espiritu Santo, ginagampanan ng kanyang kinalugdan. Muli, magandang umaga at maraming salamat.